simulan po dun sa statement ninyo kahapon. Good afternoon po pala. So, regarding po ito sa issue ng confidential funds at dun sa mga aliases, binanggit po ninyo kahapon na kung may trial po, dun po kayo magbibigay ng file. Kung wala naman, public naman po. So, sa Pilipinas po, meron po ibang mga congressman na sabi na bakit daw hindi pa po ngayon kayo magpaliwanag. And bakit daw hindi nyo pa po ito sinagot before nung sa budget hearing? Unang-una, sa budget hearing, mapapansin nyo, wala namang confidential funds doon sa budget request namin, pero lahat nun ay confidential funds ang tanong nila from the previous years, which was already decided by the House of Representatives na hindi nila ibibigay or hindi ni-request. Hindi siya ni-request. Pangalawa, kung makikita nyo at maaalala nyo na sinabi mismo ni Congressman Stella Kimbo, let's stick to our plan. So alam mo na, at kaya ako dumating doon sa budget hearing namin na mag-isa dahil sinabihan na kami noong isang kasamahan nila na ganito yung gagawin sa iyo. Puro confidential funds ang tatanungin at ang gagawin nila ay gumawa ng kaso gagamitin nila ang confidential funds para mag-imbento ng kaso. So pumunta ako doon na mag-isa during the budget hearing dahil ayokong inaapi at pinapahiya yung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President. Noong namang hindi nila nakuha kung ano yung gusto nila during the budget hearing dahil sinabi ko na sa kanila na bahala na kayo kung anong budget ibigay nyo, wala namang problema sa amin, tutuloy pa rin yung trabaho namin, ay nagbukas sila ng investigation sa loob ng House of Representatives. 2 beses ako pumunta doon. 2 o 3? Dalawang beses. Pumunta ako doon nung pinatawag nila ako. At pinag-oath nila ako kahit wala sa rules nila. So sinabi ko, bakit nyo ako pag-oath na wala naman sa rules ninyo na kailangan mag-oath ang resource persons. In fact, kung tingnan nyo yung mga ibang hearings ng House na hindi doon sa amin, makikita mo na yung mga resource persons ay hindi talaga pinag-oath. So hindi nila masagot dahil ang kagustuhan lang naman nila ay manira, diba? So, hindi nila sinagot, umupo ako doon, sabi nila, wala na kaming matatanong sa iyo kasi hindi ka naman nag-oath, pero ready akong sumagot kung ano man yung tanong nila kahit wala akong oath. Diba? So, wala silang tinanong. Noong sunod na pumunta ako doon, sinamahan ko yung mga invitees nila galing sa Office of the Vice President dahil pinoprotektahan ko lahat nung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President. In fact, kung hindi nyo napapansin, marami dyan ang hindi pro-Duterte sa Office of the Vice President dahil karamihan dyan sa kanila ay galing pa sa panahon ni Vice President Binay at Vice President Leni Robredo. So, dilawan at pinklawan talaga ang ibang mga tao dyan sa Office of the Vice President. Pero lahat yan pinoprotektahan ko. So, sinamahan ko sila doon at pinoprotektahan ko sila. Pero nung sinabihan ako na you cannot speak without taking an oath, so nag-oath ako. Nung nag-oath naman ako, may tanong ba sila kahit isa? Alvin? Wala. Kahit isang tanong, walang tinanong sa akin. So, anong sinasabi nila na hindi ako sumasagot? Sumasagot ako. Pinadalhan kami ng letter ng Commission on Audit dahil sa pagpipilit ni Congresswoman Franz Castro. Sinagot namin. Pinadalhan kami ng letter ulit ng COA. Sinagot naman namin. Maayos naman yung sagot ng Office of the Vice President. So, hindi ko alam kung saan nanggagaling ang sinasabi nilang ayaw ko sumagot. Ngayon, ayaw ko sumagot kasi nag-file sila ng impeachment. At sinabi ko, since nag-file kayo ng impeachment, ay doon natin sagutin sa impeachment. Para naman ako, kasi akong tanga, kung magsasalita ako about confidential funds ngayon, na wala namang dahilan. Unang-una, nag-hearing, nandun ako, walang kahit isang tanong.
Ngayon may impeachment trial, tapos magdi-discuss ako noon sa labas ng impeachment trial. Pag wala nang ibang venue, saka ako magsasalita. My explanations will be in my own time. Hindi sa panahon kung kailan gusto ng mga members of the House of Representatives.